nangyari sa inaanak ko? Patay na si Rosalinda. Kasama siya natupok ng apoy. Sakit at panghihinayang ang nararamdaman ko, Fernando. Dahil hindi ko man lang nayakap ang anak ko. Di pa ba sapat, Valeria? Napatay ng anak ko ngayon? Hindi matatapos ang bulong sinunod nang pinatay mo ang asawa ko! Walang kinalaman si Soledad sa pagkamatay ni Jose Fernando. Ako ang totoong bumaril sa asawa mo. Magsama kayo sa Jose! Ano na mawahanip kayo? Pabayaan mo na sila, Gerardo. Dahil hindi nila ako kayang saktan. Dahil wala nang masasakit pa sa nararamdaman ko. Wala na. Walang hiya talaga yung Valeriang yan. Kahit sa kamatayan ni Rosalinda, nanggugulo pa rin siya. Ang nakakabigla. Sana, gano'n. Eh, gumagawa naman siya ng gulo sa pag-aakalang si Soledad ang pumatay sa asawa niya. Eh, hindi naman pala. Yung kapatid naman pala. Kaya nga sana, yan talagang dinala niya sa mental hospital at hindi itong si Rosalinda. Nang sana siyang nasunog. Baka karma rin yun. Hintayin lang niya. Tito Florencio, nailigpit ko na po ang mga kalat sa loob. Tsaka, ibinalik ko na rin po sa kinalalagan niya ang abo ni Ate Rosalinda. Diyos ko. Rosalinda, patawarin mo kami sa mga gulong ito. Alam na ni Valeria ang totoo. Pero hindi ko alam kung matutuwa pa ba ako. O mababawasan ba nito ang sakit na nararamdaman ko ngayon? Ito ba ang konsolasyon ko sa pagkawala ng anak ko? Alam ng Diyos. Noon ko pa gusto ipagtapat ang lahat. Nung nakulong ka, ginawa kong lahat para linisin ang pangalan mo. Dahil na-aksidente ako. Kaya hindi ako nakarating sa hearing mo. Pinagbayaran ko na sa kulungan ang lahat ng kasalanan mo, Alfredo. Bakit ang pakiramdam ko hanggang ngayon? Pinagbabayaran ko pa rin ang lahat. Ano mo po sakit? Patawarin mo. Sa aking panghabang buhay ako ngayon'y mayroong ngiti, lumoy ko'y pinawi. Ngayong yakap kita'y walang mali sa buhay ko. Ikaw na ba sinda? Ikaw na nga sana, wala na lang ibang inasam kundi ikaw sa puso ko. Ikaw ang buhay ko, pangako kong laging pagmamahal sa'yo. Ikaw ko. Patawarin mo ako, Erika. Dahil sa kaduwagan ko, wala nang iyong ina. Sana paglaki mo, mapatawad mo ko. At pangako sa'yo, gagawin ko ang lahat
para mahalin ka at pagtanggol. Lahat ng hindi ko nagawa para sa iyo, Mina. Gagawin ko sa iyo. Hindi ka pwede dito! Amin lang to! Nasaan ba ako? Wala ba ako sa aming palasyo? Mukhang baliw yata yun. Pasensya na kayo ha. Tumakas lang kasi ako. Saan? Sa presinto? Hindi. Sa impyerno. Sino tatay kayo umalis, ha? Mira ata ito ng rugby. Uy, nakailang buti ka. Kung sa impyerno ka galing, paano ka naman nakatakas? Ha? Ang bilis ng pangyayari eh. Nagising na lang ako. Punong-puno na ng apoy ang paligid ko. Ang init-init nga eh. Ang usok-usok. Hindi ako makahinga. Kaya bumangon ako agad. Nakakita ako ng lagusan. Daan palabas ng impyerno. Kaya tumalon ako. Sumapit akong mabuti sa kamay ng Diyos. Sabi ko, dalhin na niya lang ako sa langit at manahan akong ibinaba ng Diyos. At saka ako nagtatakbo, palayo sa impyernong pinanggalingan ko. Niligtas ako ng Diyos kasi gusto niya bumalik ako sa palasyo namin. Ah, bakit? Reyna ka ba? Oo, Reyna ako. At meron akong anak na prinsesa. Isang napakagandang prinsesa. Malala na. Sige na, mahal na Reyna. Umalis ka na. Punta mo ng anak mong prinsesa. Oo nga. Sigurado, hinihintay na niya ako. Sige ah. Mahal kita, Rosalinda. Kung asan ka man, gusto ko malaman mo. Mahal kita. Mahal na mahal ko siya, Rosalinda, ma. I want to be with her. Nang namatay ba yung papa mo? Nagpakamatay ba ako? Kahit na mahal ko ba ang papa mo, inisip kong mabuhay. Lumaban ako.